Awas bro. Oh, sarap. Tatad ka tayo. Loading. Pag natatabad ka sa may tapal, talagang dinudo yan. Tinapos nila yung damo, madaanan ng mga motorista. Yun. Alright. Apas bro. 257. Oh, sarap. Yan, alright. Yo, what's up mga pengo? And welcome to another episode. Napakaingay ng motor ko, mamaya na lang. Ang sarap mag big bike, kaya lang magastos talaga. Sobrang gastos. Sa gasolina, sa engine oil. 4 na engine oil yung kakarga mo dito. No, masarap. Tapos mag total pick up ha. Kaya lang mabilis yung biyahe mo kapag mayroong big bike. Pwede ka sa mga expressway. Lahat ng city ngayon nagkakaroon ng expressway. Sa Cavite, sa Batangas, sa Manila. Ito lang talaga, madadala ka sa mga super luwag na kalsada, na highway. Pa-speed mo siya ng 150. Pero dito naman sa SLEX, di naman maigpit. Tumatalon-talon. Daming tapal. So ngayon, maluwag na itong SLEX ha. Ang daming dinagdag, 6 lanes na. Sa tulay naman, bawal mag-overtake talaga yan. Kaliwa o kanan, kasi delikado. Okay, ginagawa. Wala, kinakabisado ko muna yung mga mga exit ng expressway. Baka kasi ako. Sarap sana kung naka cross control yung motor mo dito, easy na sa'yo. Saan kaya rito yun, magkakarga ako ng 500 sa ito, auto sweep. Magkakarga ako ng load. Kakarga tayo. Loading, loading station. So, napagpalad na tayo dito sa M44 sa Petron. Dito sa SLEX. Nag-Google Map na tayo.
palubak. 38 kilometer, nasa Carcolon Lamioso tayo. Siguro mga 46 minutes yung biyahe natin. At yung ano, pag lampas ng Santo Tomas exit, nasa Startol na tayo. Yung medyo hindi maganda yung kalsada, yung alon-alon. Naka KTRC level 2 tayo. Hindi tayo naka full power, hindi tayo naka sports mode. Kumbaga sa yung C6R na 2024 or yung latest, nasa road mode tayo, road mode. Bandang malapit na sa Startol, medyo masikip na yung kalsada, kaya ingat tayo sa mga trucks. Daming ginagawa. Dito sa expressway, sabi nila dapat nasa passing lane ka kapag overtake. Then kapag hindi ka na overtake, lilipat ka sa second lane. Ito yung sa Santo Tomas exit, yun o. Ito yung iniiwasan ng mga motorista, yung nasa kanan, yung mga dinadaanan ng mga truck. Ito, daanan natin. Ayun o, alon-alon ka yan. Maraming tapal kasi, kaya parang dinuduyan ka. Ayun o, pag nakatatapat ka sa may tapal, talagang dinuduyan. Pero binalik ko sa stock na tune yung suspension ko. Pero meron part naman na pantay. Dahil di lumilipat yung sasakyan sa kanan, tayo na mag-adjust. Yan. Tanawan, Batangas. Sa isa pa tayo, sa Lipa. Ganyan, may ginagawa. Accident prone area. Lalo na ito yung barrier ay semento. Yan. Ingat na lang kayo. Tamang takbo lang, 80 to 100. Basta class 1, medyo mabilis, okay lang. Ito yata yung may center island, ano, puro damo. So tinapasin nila yung damo para madaanan ng mga motorista. Okay, panalo. Ito. Dahil maganda suspension natin, okay lang sa akin. Kasi fully adjustable naman yung mga suspension natin. Layo rin pala. Napalaban tayo ah. Long ride yata itong ginagawa ko ngayon.
Pag diretso parang naiinip ako eh, no? Kapag may bangkingan, parang ang bilis niya. Kano gasolina rito? 82 XS. Pares lang pala. Yung vlog na ito parang wala lang. Mapapag-gaspol ka rito sa mga ano yun, expressway yun. Kung wala kang control, maaaring ma-aksidente ka. Diba City? Okay, 468. Ano tayo? Kaliwa. Puta. Kala mo flat ako eh, no? Maganda suspension ko ah. Saka yung preno, saka yung traction control. Para na ako. Magandang gamitin quick shift kapag high RPM. Ang ganda ng ano, yung plema. Road corners, parkings. Baka pwede doon ah. Dito lang tayo. Konti lang. Ano pangalan niyo, Papa? Gusto mo ba lumabas sa vlog? Mag-ano ka ba? Ayaw mo? May sticker ako. Anong pangalan mo? Justin Justin. po. Ikaw? Ha? Tayo. Ano niyo po si Idol Moto? Ay, yung babae. Hindi po motovlog. Isa. Hello. Tika lang. Babamba ka ba? Ito isa. Ngayon na lang ba mapagalitan tayo ano? Ano, say 6R. Ako muna. Paldo. Ganda lang, Wawen. Tuturuan kita. Ganyan lang. Yan. Diba? Konti pa. Yun. Alright. Pag may mapasay tayong bata. Pasok kayo, no? Dito na tayo sa Corcolon Lamias, dito sa San Jose, Batangas. Okay pa rin pala may big bike. Maglolomi lang tayo, napakalayo na ating nilakbay. Alright, mga pengo. Dito tayo sa Corcolon Lamias, dito sa San Jose, Batangas. Naglagay tayo ng sticker doon. Ayan o. Sticker. Ayan. Ito yung 165. May Shanghai, itlog, teacher bulaklak. Medyo madami ah. Kayang ubusin to. Sabagay 10:30 na. Kumbaga lunch na natin. So okay naman pala yung 165 pesos. Ang dami oh. Parang kumain ka ng kanin dito.
Dynamite, tapos Shanghai, tapos Bulaklak. Alright. Pwede na, pwede na. And alright, mga pengew. Dito ako sa Corcolon Lami House sa San Jose, Batangas. Sinubukan ko lang kasi marami nag-ride dito ng big bike. Ito nga pala yung binibenta ko. So, ibaba ko na kahit na 540k. Magsabi kayo ng presyo kung magkano nyo bibilin to. Gusto ko na kasing mag naked sport na motor. Medyo matanda na tayo. 48 na tayo. Going to 49. So, parang ayoko na mag sports bike. Tapos may RNG to na radiator cover. RNG yan. Nasa loob. RNG. RNG na slider. Yan. RNG na handguard. Kanan lang yan. Kanan lang. Then, GB Racing. Hindi ko lang alam kung orig to. Tatuklap na. Dahil sa tagal na siguro. Yung first owner yung bumili nito. SC Project na CRT na original. Titanium. Hindi siya umitim. Nag-blue lang. Tingnan nyo, kulay blue na. Fully adjustable yung rear suspension niya. Then, ito binili ko sa Shopee. Mura lang to. Yung side mirror. May quad lock. Yan. May voltmeter. Yan, 13.2. Bago battery niyan. Meron CP charger. Ayan. And yung slider dito. Yan dito. Medyo gas-gas ng konti. Sa raw? Sa parking. Yan. Saka ito, binili ko sa Shopee. Hindi yan puwig sticker lang yan. Tapos, meron tayong RFID. Easy Trip, saka Auto Sweep. Nagpalit tayo ng gulong na Bridgestone Backlash S23. Siguro 500 meter pa lang. Ganoon din sa likod. Yun. Kanina may natusok na kawad. Dumaan ako sa mga nagagawa sa may expressway sa Star Toll. Maraming nagagawa. May kawad na kumalat. Buti na lang yung tumusok. Mababaw lang. So, wala pang butas yan. Wala pang butas. Tusok lang ng konti pero hindi siya lumusot. Alright. Yun lang. 540k. Goods na goods yan. Pero nakapost 550k to. Tuwa. May dalawang bata kanina. Inabangan yata ako na. So ngayon, pauwi na tayo. Wala akong nasabi dun sa expressway kasi natawa tayo. Pero diretso yun. Gusto kong sabihin sana kanina, ang hirap ng ibenta yung mga ganitong model 2022 kasi marami ng buy and sell na nakakabili ng rush na unit. Dati nabili ko to ng 620k kasi loaded. Maraming original na parts. Kaya binili ko ng 620k. Tapos nagamit ko siya ng 2 taon. So, tapos binili ko pa ng gulong na almost 20k ang halaga. Tapos ibibenta ko kasi mas gusto ko na yung upright position. Siguro upgrade ako ng Kawasaki C900. Yun siguro yung aking end bike, trophy bike. Yan. 550k or 540k. Tapos magsabi lang kayo kung tatawad pa kayo. Baka sakaling umuha ako. Baka sakaling mag-guess ako sa offer nyo. Offer lang. Sobrang baba na ng bentahan eh. Maraming buraot. Marami na rin buy and sell. Halos yung mga nakikita ko nagpo-post ng for sale na C6R. Buy and sell ang seller.
So, kukunti na lang yung legit na owner rin ng bebenta. Tapos yung mga first owner, binibenta nila ng rush kapag, halimbawa, seaman yung may-ari, tapos taga ibang basa yung may-ari, gusto nang ibenta ng mabilisan. Kaya, rush nila lang binibenta ng 450k. Ang touring ko rito dahil maraming parts, maraming original na parts. 540k, tapos alaga pa. Walang accident. Okay na okay pa yung pyesa nito. Bago pa gulong. So, yun lang yung naging vlog natin. For experience lang. Yung ginawa nating for pagbibig bike. Alright mga pengo, ganito na lang yung aking vlog. Hanggang sa muli sa another episode. Stay safe and ride safe always. And bye bye. Parang walang kwenta pag ang ano ko yung vlog ko ngayon wala lang.